Bago ang isang insidente, ang mga siyentipiko at astronomo ay abala sa pag-aaral ng pattern ng paglipad ng isang meteorite habang ito ay dumadaan sa ibabaw ng Earth. Nang biglang nagbago ang takbo nito, lumabas ang isang mass warning system na isang malaking bulalakaw mula sa kalawakan ang malapit ng tumama sa city. Habang nasa bahay, sina Genos at Saitama ay nag-uusap tungkol sa mga ranggo ng bayani na ang isa ay tumalon mula sa pinakamababang ika-negatibo 385 na ranggo hanggang sa ika-negatibo 345 na ranggo sa C-class, habang ang isa ay nananatili sa parehong posisyon, ngunit nakakakuha ng isang mas popularity base. Sa sandaling iyon, ang isang abiso ay ipinadala sa lahat ng S-class na bayani na available sa eksena upang maghanda ng kontraaktibong pagtugon sa pinakabagong pagbabanta. Ngunit ang ilang mga matataas na bayani lamang nalalabas ay sina Bang at Genos na nagtakdang pigilan ito. Binanggit ni Bang kay Genos ang abiso para sa Meteor Evacuation Protocols at dapat siyang umalis bago pa huli ang lahat. Siya mismo ay hindi makaalis sa lungsod dahil sa karangalan ng pamilya at personal na dahilan, ngunit nang ipapakilala na niya ng maayos ang kanyang sarili ang nakababata. Mayroon ang bayani umalis na. Paglukso sa mga rooftop upang harangin ang pagtatalaga ng epekto, napansin ni Genos ang isang grupo ng mga sibilyan na nawalan na ng pag-asa na mabuhay at nawalan ng pag-asa. Naisip ni Genos na huli na para lumikas dahil ang bulalakaw ay wawasakin ang hindi mabilang na mga lungsod na kalapit nito. Ang kanyang resolusyon ay pinagtibay dahil ang cyborg hero ay nagsasaad din na ang kanyang guro ay nakatira din dito at na hindi niya basta-basta maaaring iwanan siya. Pagkatapos ay nagpakita ang Metal Knight upang subukan ang isang bagong sandata laban sa Meteor, ngunit hindi interesado na makipagtulungan sa isa pang bayani upang maiwasan ang krisis. Gayunpaman, nabigo ang kanyang arsenal na pigilan ang Meteor. Pagkatapos ay lumakad si Genos upang ilihis ang papasok na kalamidad sa kanyang sarili, ngunit hindi makagalaw sa mga pag-iisip ng kabiguan hanggang sa dumating si Bang at alisin ang kanyang mga pagdududa. Sa huli, matapos subukan at mabigong pigilan ang celestial body mula sa pagbagsak, ito ay si Saitama ang sumisira nito. Sa huli, ay dumurog nito sa isang suntok. Gayunpaman, ang epekto nito ay nakakalat sa mga fragment nito sa karamihan ng mga bahagi ng lungsod na nag-iiwan sa marami sa mga mamamayan nito na wala ang karamihan sa kanilang mga tahanan at ari-arian. Kinabukasan, lumipat si Saitama upang malaman na tumaas ang ranggo ni Genos at laking gulat niya nang malaman na lumampas siya sa ika-negatibo 300 hanggang ika-negatibo 5 na ranggo pagkatapos ng insidente. Nagtataka kung ano ang ibig sabihin ng pagbabanta sa antas ng pagraranggo. Tinanong ni Saitama ang huli tungkol sa kanila. Ang kanyang mag-aaral na nagsasabi na karamihan sa mga bayani ay sumusunod sa kanila kung kailan sila makikilos laban dito, sa pag-aakalang hindi ito mabibilang kay Saitama na sumagot na nagsasabi kung sino ang lalaban para sa mga walang magawa kung ang mga bayani tumakbo, na humahantong sa Genos sa masigasig na i-archive ang kanyang mga salita. Habang nagpapatrolya sa nasirang lungsod, tinawagan ng masakit na nawawalang tanktop tiger ang kanyang kapatid na tanktop black hole na nagrally ng isang mandurumog ng mga mamamayan na galit at sinisisi si Saitama sa pagkawasak. Ganap na binabaliwala ang katotohanan na hindi sinira ni Saitama ang meteor, lahat ay gagawin na matay. Kapag sinubukan ng dalawa na gawing public display ang isang newbie na crush, si Saitama ay inilipat ang mga talahanayan na labis sa hula ng isang nanonood na Bang, at ikinahihiya ang mga mandurumog na umaawit para sa kanyang pagbitay sa isang mundo ng pagsasalita sa karton na nagsasabi na wala siyang ginawang mali sa pagsasabing siya ay naglalaro. Ang bayani para sa isang libangan, hindi para sa kanilang pagsamba, ngunit dahil gusto niya ito at na maaari nilang kamuhian siya ng lahat ng gusto nila dahil wala siyang pakialam kung ano ang iniisip nila. Isang Seafolk messenger ang nag-anunsyo na ang Seafolk ay paparating na sa ibabaw upang patayin ang lahat ng tao. Pauwi na si Saitama mula sa pamimili at dumaan para suntukin ang messenger. Huli na sa eksena si Mumen Rider at ang nasirang katawan lang ng nilalang ang nakikita at naririnig niya ang pinag-uusapan ng karamihan tungkol kay Saitama. Tinitingnan ni Mumen Rider si Saitama sa internet at nakitang makapangyarihan siya, ngunit nahati ang mga opinyon sa kanya. Sa baybayin, maraming malalaking seafolk monster ang lumabas mula sa dagat,
na nagbabanta sa J-City. Hinahamon sila ng A-class hero na si Stinger gamit ang kanyang makapangyarihang bamboo shoot weapon. Samantala, si Genos ay nagtutuyo ng mga pinggan gamit ang kanyang built-in na kagamitan habang pinapanood ni Saitama ang isang ulat ng balita tungkol sa labanan ni Stinger laban sa Seafolk. Nagpasya ang dalawa na lumabas upang harapin ang pagbabanta. Bumalik sa laban, pinalaban ni Stinger ang huling apat na Seafolk sa pamamagitan ng gigantic drill Stinger quadruple thrust na pag-atake, ngunit natalo ito ng Sea King, ang pinuno ng Seafolk. Si Saitama, Genos, at Mumen Rider ay nag-umpisang harapin ang banta. Humiwalay si Genos mula sa Saitama upang mag-scout sa unahan. Iba't ibang makapangyarihang tao ang humaharap sa Sea King nang hindi nagtagumpay, kabilang ang Lightning Max, Puri-Puri Prisoner, at Speed o Sound Sonic. Nakipag-away si Sonic sa Sea King sa isang pagtigil, hanggang sa ang Sea King ay nabasa ng ulan, kaya inilabas ang kanyang tunay na anyo. Napilitan si Sonic na umatras. Samantala, sina Saitama at Mumen Rider ay nagkikita sa daan patungo sa laban. Umalis si Saitama para hanapin si Sonic na nakita niyang tumatakbong hubot-hubad sa ulan. Nakatanggap si Mumen Rider ng tawag sa telepono mula sa headquarters ng Hero Association tungkol sa lokasyon ng Sea King at nagpasyang harapin ang halimaw, nakakapasok lang sa isang emergency shelter at pinabagsak ang mga bayani sa loob, kasama si Snake, at ipinapadala ang mga bayani doon. Bumalik si Saitama sa kung saan niya nakilala si Mumen Rider para maghanap ng itinapon na cellphone.